Mayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod ug sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Naging laman ng mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Davao City ang kahalagahan ng edukasyon, pagmamahal sa bayan at paglaban sa insurhensiya at terorismo. Pinaintindi rin ito kung ano ang magiging epekto ng droga at kriminalidad sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Narito ang ulat ni Jera Gomez. Noong 2019, kinondena ng Department of Interior and Local Government Unit ang umano'y pangre-recruit ng komunistang teroristang grupo ng mga estudyante maging ng mga out-of-school youth. Sa parehong taon, napaulat ang pagkamatay ng isang batang New People's Army fighter sa nangyaring engkwentro sa barangay Cancavan, Carmen, Surigao del Sur. Ito'y ayon na rin sa report mula sa 36 Infantry Battalion ng Philippine Army. Inihayag din ng DILG na noong taong 2018, isang 15 taong gulang na bata ang namatay sa isang engkwentro sa sitio Bayongon, Barangay Astorga sa Santa Cruz, probinsya ng Davao del Sur. Ang mga insidenteng ito ang indikasyon na target ng recruitment ng mga local terrorist ang mga kabataan. Noong 2023, sinabi ng Department of Education na laganap ang recruitment sa mga paaralan sa ating bansa. Naging laman ng mensahe ni Vice Presidente at Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Inday Sara Duterte, sa kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng Samahang Mag-aaral ng Politika, Timon Festival 2024 sa isang universidad sa Davao City, ang kahalagahan ng edukasyon, pagmamahal sa bayan, at paglaban sa radikal na ideolohiya. May your love for your country grow stronger, enabling you to stand against the last strongholds of communism and insurgency in Mindanao. These threats have robbed some of your peers of their freedom. But your patriotism will help safeguard the liberty of all. Muli ring binigyang diin ni Inday Sara na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya't hindi dapat sila sumapi at magpalinlang sa komunistang grupo. Dapat nilang maintindihan na mapanlin lang ang recruitment ng violent extremism, ng insurgency, ng mga NPA sa kanila. At dapat nilang maintindihan din at kaya tayo nandito para may kampanya sa kanila na sila ang pag-asa ng bayan at kailangan maisapuso at maisaisip nila araw-araw ang ating panata na makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Maliban sa insurhensiya at terorismo, inilatag ni Inday Sara ang epekto ng dala ng iligal na droga at kriminalidad sa kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Ating mga kabataan, pinapaintindi din natin sa kanila na masisira yung buhay nila kapag sila ay sumubok o malulong sa illegal na droga. At napapaintindi natin sa kanila na paano yun masira. Una na doon ay yung hindi sila makapagtapos ng pag-aaral. Pangalawa doon ay yung pagkasira ng kanilang mga relasyon sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan. At sunod-sunod na yun, mag-deteriorate ang quality ng buhay nila. Hinikayat din ito ang mga mag-aaral na magpatuloy hanggang sa maisakatuparan ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ituloy nila ang kanilang pag-aaral hanggang sila ay makapagtapos ng political science at pag-aralan nila ang ating kasaysayan sa politika at pag-aralan nila ang iba't ibang mga leaders at iba't politicians sa buong mundo. Makakatulong yon sa kanilang kagustuhan na magsilbi sa ating mga komunidad, sa ating mga syudad, mga probinsya at sa ating bayan. Ayon naman sa presidente ng University of Mindanao Council of Student Organizations at ng Samahang Mag-aaral ng Politika na si Rod, tumatak sa kanila ang naging mensahe ni Inday Sara. Sama siya mga ipag-ingon na ganina, mga pamulong, naku, kaayo tuog nitatak sa mong mga alimpatakan o kasing-kasing, nag-uunsa ba yun ang nag-atang para sa mong kauma.
Ang Timon Festival 2024 ay isang taunang aktibidad upang mahasa ang mga mag-aaral sa larangan ng literacy, public speaking, maging ang kanilang kakayahan na mamuno. Sa mga iba't ibang aktibidad na isinasagawa sa eskwelahan para sa mga estudyante, nakakatulong ito upang mas may pamalas sa kanilang talino at talento. Kabilang narito ang debate, essay writing contest, at editorial contest. Importante because makatabang sila nga ma-develop ang ilahang communication skills because dili lang man ta beauty pageant. Daghan man tag mga competitions nga maka-inganyo sila nga ma-develop ang ilahang communication skills, critical thinking skills, nga ma-apply nila ang mga theories and practices nga ginatudlo sa classroom. Busy man kayo miso, dire nahatagan mi time mag-enjoy at the same time na maka-learn mi. This Timon Festival is very surprising, no? Kay for the first time na-try Vice President. Si Vice President Sara Duterte naka-attend jud. Gusto na ako magpasalamat sa pagtambong niya o paghatag og time sa muang Timon Festival. We are very honored. Ang pagdalo ni Inday Sara sa naturang pagtitipon ay patunay sa kanyang dedikasyon sa pagsulong ng dekalidad na edukasyon at pagprotekta sa bawat batang Pilipino laban sa insurhensiya, terorismo, kriminalidad at iligal na droga na makasisira sa kanilang kinabukasan. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Bilang mga Pilipino, mahalin po natin ang ating bayan at huwag po tayong mapagamit sa mga tao at organisasyon na ang nais ay malihis tayo sa tamang daan. Huwag din tayong pumasok sa mga bagay na alam nating makakasira sa ating kinabukasan. Tulungan natin ang ating gobyerno na labanan ang insurhensiya, droga at kriminalidad. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valentinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valente News. O di kaya i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.